And for today's ulam, ginataang tulingan with kamyas. Hello mga mare, for today's video, hayaan nyo akong i-share sa inyo ang favorite kong luto ng tulingan. Sa Bicol kasi mga mare, kapag sinabing tulingan, gagataan natin yan. Napakadali lang nitong gawin, pero sobrang sarap, perfect na perfect to sa kanin at kape. Nilinis ko na nga pala mga mare yung isda. At tinanggal ko na rin yung part ng buntot. Ewan ko ba tinatanggal yun? Ng mga bata kami, hindi naman tinatanggal yun eh. Tapos bagyang dinurog ko yung isda. Ewan ko, yun kasi yung mga napapanood ko eh. Tapos ginaya ko lang. Bali, ang gagamitin natin mga mare is kamyas. Meron kasi akong available na kamyas dito mga mare, binigay ng kapitbahay. Actually, fresh ito ng binigay. Tapos since hindi pa naman ako magluluto or hindi ko pa naman siya gagamitin, bali, pre-reserve ko muna ito. Nilagyan ko lang siya ng konting asin at nilagay ko muna sa malinis na lagayan at inilagay ko sa refrigerator. And today, finally, nakabili na ng tulingan at magagamit na natin ito. Subukan nyo ito mga mare, ang sarap. Bali, instead na gagamitin natin is suka, papalitan natin siya ng kamyas. Mas masarap ito mga mare, try nyo. And so, ayun na nga mga mare, nag-prepare na rin ako ng sibuyas, bawang at luya. At pinagsama-sama ko lang ito sa kawali para sa pagluluto. Huwag mong kakalimutan mga mare yung kamatis, isa ito sa magpapasarap sa ating gata. Tapos yung sibuyas, bawang at luya. Dinamihan ko mga mare yung luya, isa ito sa magpapasarap sa ating tulingan. And then nag-add pa rin ako ng vinegar, pero konti lang. And then asin, laurel, at paminta. And then nag-add nga pala ako dyan mga mare ng isang tasang tubig. Hindi na nakita. Yung kasing tubig mga mare makakatulong para mas lalong lumabas yung lasa ng kamyas. At syempre para mas masiguro natin na mas maluto ng maigi yung tulingan. Bali, tinakpan ko lang ito at hinayaang kumulo hanggang sa mawala na yung tubig or yung sabaw. Saka ko sinunod yung gata. And then naglagay na nga rin pala tayo mga mare ng mga pampalasa. Gumamit ako dito ng patis at granules. Saka ko ito tinakpan. Hayaan lang natin ito kumulo ng kumulo mga mare hanggang sa mag-evaporate yung sabaw. Kasi mas masarap talaga itong ginataang tulingan, yung konti na lang yung sabaw, yung nagmamantika na siya. Bali yung gata kasi mga mare, kapag na-overcook na talaga siya, kusang lumalabas yung mantika. Yun yung nagpapasarap sa sabaw nitong ginataang tulingan. Naku, at this moment mga mare, naaamoy ko na itong ating niluluto. Ang sarap. So kung wala pa kayong naisip na ulam mga mare, ito na yung sign. Try nyo tong ginataang tulingan. At siguradong mapaparami kayo ng kain dito mga mare. Pwede kayong mag-add ng kahit anong mga pangpalasa na ginagamit yung mga mare. Tansyahin nyo na lang. Huwag nyo lang kakalimutan na atikman yung niluluto nyo para kayo mismo alam nyo kung ano yung kulang sa. At ito na nga mga mare, nilagay ko na yung gulay. Isang tali lang ng pechay ang nagamit ko dito. Gumamit din ako ng siling haba at siling pula, pero hindi ko siya hiniwa or dinurog mga mare dahil mayroon batang kakain. Pero para sa akin kahit babae ako, mas masarap itong kainin ng medyo maanghang. So ayun na nga mga mare, and if you like my video, please give me a thumbs up. Pwede nyo rin pong i-share para naman mas marami ang makapanood at para naman alam nyo yung ulam namin bukas. Salamat sa panonood!